Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung gusto mo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos. So, Psalms chapter 34 verse 8 sabi rito, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him." Sa Tagalog, tingnan mo at kasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. So, sa unang katuruan, punta tayo. Ang sabi rito, God is eager to share His goodness to us. So, ang Diyos natin mapagbigay. Ang Diyos natin, gusto niya na binibigyan tayo. Gusto niya na napapabuti tayo. Isipin na lang natin na yung anak niya na mismo, yung kaisa-isang anak niya, ibinigay niya na sa atin. So, ano pa yung ipagdadamot niya? Ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Kung yung anak niya na mismo ay binigay niya para lamang sa atin. So, sa ikalawang teaching sabi dito, humans are eager to reject God's rule. So, ito, kung gaano ka gusto ng Panginoon na pabutihin tayo, ganun din yung kagustuhan ng mga tao na ayawan or i-reject yung rules ng Panginoon. Palagi natin natatandaan, yung kabutihan, meron niyang limitasyon. Ibig sabihin, yung kabutihan, meron niyang rules. Hindi pwedeng kabutihan tapos pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Kung yung nanay mo, kung yung magulang mo mabuting magulang yan, hindi kanyan papayagan sa kung saan. Hindi kanyan ibig sabihin hindi mo pwedeng gawin ng lahat. Syempre meron niyang mga rules. Meron niyang mga hindi mo pwedeng gawin, ganan. So, ganun tayo Ang kabutihan ng Diyos meron niyang rules. And tayo naman mga tao, nire-reject natin yung rules na yun. Na sa ikatlong teaching, sabi rito, ikatlong teaching is God's goodness and God's rule are inseparable. So, kailangan talaga natin ma-realize na yung kabutihan and yung rules ay hindi na mapaghihiwalay. So, marami kasi mga tao gusto lang yung blessing. Marami mga tao gusto lang nila yung mga biyaya ng Panginoon. Pero, ayaw na nila yung pagsunod. So, kung mga gusto nila tulungan sila ng Panginoon, gusto nila ipagpalain sila ng Panginoon, tapos sila naman hindi na susundin ng Panginoon, ayaw nilang sundin yung mga utos ng Panginoon. So, ibig sabihin lamang nun, mali yun. Hindi dapat ganun. In order na maranasan mo yung kabutihan ng Panginoon, kailangan mo rin ipamuhay yung mga rules ng Panginoon. Hindi ka pwedeng maghangad ng mga biyaya o ng mga blessing tapos at the same time, masama kang tao. So, yun nga, ibig sabihin, God's goodness and God's rule are inseparable. So, kailangan natin matutunan yun na bawat blessing, bawat biyaya, may kaakibat na responsibilidad, may kaakibat na rules. So, sa unang application, para ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito, embrace the rule of God. So, yun na nga, embrace. Tanggapin natin. Ipamuhay natin. So, dapat nating matanggap or dapat nating malaman na ang Panginoon may rules. Ang Panginoon may mga bawal gawin, may mga bawal kang isipin, may mga bawal kang mga isabihin, mga ganun. So, ang rules niya syempre mostly yung ganun, huwag kang gagawa ng masama, ganun, huwag kang magsisinungaling, something like that. So, yun nga, yun ay mga rules ng Panginoon natin na kailangan natin sundin. So, sa ikalawang application, sabi dito, experience the goodness of God. So, yun na nga, pagkatapos nun, kapag sinunod mo yung mga rules ng Panginoon, kapag sinunod mo yung mga pinag-uutos ng Panginoon, mararanasan mo na yung kabutihan niya. Mararanasan mo na yung mga biyaya niya, yung mga blessings niya. So, sa ikatlong application, sabi dito, extend the goodness of God to others. So, ngayon naman, kapag ikaw na ipinagpapala ng Panginoon, dapat maging ikaw din maging instrumento sa ibang tao. Kumbaga, dapat ma-extend, magpatuloy yung kabutihan mula sa'yo. So, kung ikaw ay pinagpapala na, dapat gamitin mo rin yung buhay mo para pagpalain ng ibang tao. So, yun naman po, napangarami ko natutunan sa araw na ito. Glory to God.